lang ba nangyayari na bawat panaginip ko ay nagkakatotoo? Nung bata pa kasi ako, may mga panaginip akong hanggang ngayon sariwa pa sa isipan ko. Lahat kasi yun nagkatotoo kaya mahirap kalimutan. Magandang araw pala sa lahat ng nakatunghay sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa magagaling na mga narrator na si Miss Flor at si Sir Jay. At syempre, huwag din natin kalimutan ang buong team nito. Ako nga po pala si Sefre. At ito, ang aking kwento. Nainip ka na ba? Saan on? 180 sa Santo sa Lazada? Pinakamura sa Lazada. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Paano na ako makakauwi nito? Dati na ako. Nandito na naman ako sa lugar na iba. Kuya! Kuya, gisingin mo po ako, kuya! Kuya, tatay! Siyempre! Uy! Gising! Nananaginip ka siya tayo, uy! Kuya? Kuya, salamat naman at kininising mo ako. Pawis na pawis ka eh. O ano? Saan na naman nakarating? Hindi ko nga alam, kuya eh. May barilan doon. Tapos nakakatakot. Lagi na lang ako napupunta sa ibang lugar. Ano ba yan? Ay, nako. Ganyan talaga yan. Gagawin ka na dyan. May bisita ka sa labas. Wala siyang sakit. Inagbasbas na yung bisita mo. Ay, sinuno pala. O sige po, babangon na ako. Ang aga naman po niya. Madalas po akong dinadalaw ng panaginip noon. Kahit sa pagtulog ko talagang ginagambala ako. Mabilis lang akong bumaba sa higaan noon at nagsuot ng tsinelas. Paglabas ko ay nakaabang nga sa akin si Nuno. Sa lahat ng albularyo sa grupo namin, siya ang pinakamatanda. Oh, napapasyal ka po, Nuno. Isasabihin ka po ba sa akin? Kailangan ka kasi sa lugar namin. Kailangan namin ng batang manlalakbay. Ganun po ba? Magpapaalam lang po muna ako kay tatay. Kinakausap ko na yung tatay mo. Pumayag naman siya. Pero hindi pa naman ngayon. Kailan po? Bale, sa Sabado pa naman yon. Sabado kasi babalik yung nagpapahula. Sige po, Nuno. Umalis din noon si Nuno matapos akong makausap. Oras ng 2:00 ng hapon yon. Natutulog kasi ako sa tanghali, lalo na kapag sa gabi ay naiistorbo ng mga nangangailangan ng tulog ko. Napaisip ako kung ano na naman ang masisilip ko sa pasyente ni Nuno. Ilang beses ko na rin ginawa yon. At karamihan talaga, hindi maganda ang nakikita ko. Kakareklamo mo lang sa panaginip mo tapos may obligasyon na naman palang nag-aabang sa'yo. Oo nga po eh. Naku, sanay na rin naman po ako. Hindi ka ba naingit sa ibang bata? Kasi wala silang problema. Samantala ikaw, may obligasyon na. Ito po kasi yung binigay sa akin na buhay eh. Pero mamaya, maglalaro ako kuya ah. Oo, kumain ka muna ng kamote. Ito, suso ko. Ay, may puti pala. Alam mo talaga yung gusto ko kuya no? Siyempre naman. Tapos sasamahan pa ng gatas, di ba? Isa na sila. Titimpla lang ako. May kalitiba ng lugar namin noon. At uso ang mga nakukusog at mga nababate. Sa lugar namin na yon, ako ang takbuhan ng mga tao. Lalo na kapag kilusugan ang problema. Sa murang edad ko kasi napili ako ng mga gabay bilang albularya. Hindi po naging madali ang simula ko, lalo na noon na talagang ng problema ang tatay ko. Masakit para sa kanya ang naging kapalaran ko. Siyempre, bilang isang bata, buhay bata rin dapat ang meron ako. Pero biglang inatasan ako ng ganitong obligasyon. Siyempre, buti naman napasyal ka dito. Laro tayo.
si San. Oo ba, sige ba? Nagagawa ko rin naman ang buhay bata ko noon. Kaya sa oras ng obligasyon, minsan napuputol ko yon. Naglaro ako kasama ni Taki. Siya kasi ang bata noon na kahit sa malayo pa lang, tuwang-tuwa nang makita ko. Di madalas kaming kalaro at yun ay si Hila at San. At habang naglalaro kami noon, napalakas ang pagsipa ko sa tsinelas at tumama yun sa isang babae. Magandang babae pa naman siya. Ay ko, masakit yun ah. Sorry na po ate. Ay naku, hindi talaga kita mapapatawad. Sorry po talaga ate. Gagamutin na lang po kita. Marunong ka bang manggamot ng pasaha? Oo naman po ate. Albularya po ako eh. Ano? Kabata-bata mo ba? Albularya ka na? Ang imposible naman yata yan. Ate, totoo po yun. Albularyo po talaga siya. Totoo ba yan? Wala, siyempre. Ayaw niya maniwala, oh. Nung una talaga, hindi naniwala ang babaeng yun na albularya ako. Pero nagkaroon siya ng kausap na ibang tao. At may nagsabi rin na hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko naman po sa inyo, albularya ako eh. O sige, oo na. Ano nga ulit pangalan mo? Sebe po. Maganda po, no? Medyo lang. Medyo lang? Dapat ang sagot mo maganda talaga. Marunong ka ba talagang manghilot? Oo naman po, ate. O sige nga, hilutin mo nga yung likod ko. Mga tropa mo, kahit mahal sa self-care fight, Ito na yung secret. Top-rated bath and body essentials sa internet. Nasa Lasmo lahat yan. Feel good na? Di ko masakit sa bulsa. Open Lazada app, head to Lasmo and discover authentic products just for you. So ano nga ang ibig sabihin ng cashback? Sa madaling salita, ang cashback ay ang perang bumabalik sa atin tuwing nag-shopping tayo. Paano ako nakakakuha ng cashback? Ginagamit kong app na Shopback. Pero paano ba ito gamitin? Simple lang. Imbes na dumiretso ako sa website or sa app, Pinatikin ko siya ng hilot na hindi niya akalain sa isang bata. Pasikat na rin kasi ako noon. At tulad ng inaasahan ko, namanghanga siya. Nagustuhan niya kasi ang bigat ng kamay ko. Wow, ang galing mo manghilot ah. Kasi nga po, albularya po ako. Marami po akong alam sa ganito. Marami kayong nagpapagapod sa akin na sinaktan ng mga nilalang. Yung mga hindi nakikita o di kaya yung inaswang. Talaga? Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Bakit naman ako matatakot? Sa akin nga takot yung mga aswang na yan eh. Bakit? May mga aswang ba dito? Marami kaya ate. Pero yung mga nandito, tahimik lang. Hindi naman sila nananakit. Kilala mo kung sino sila? Tungkol naman po sa bagay na yan. Tinuturo yung mga tao. May nararamdaman din ako pero kasi wala akong pruweba na naipapakita. Kaya maraming nagsasabi na baka hindi naman totoo. Pero oo, kilala ko kung sino sila. May mga kilala din kasi akong aswang sa lugar namin. Pero mabubuti sila. Hindi naman sila nananakit talaga. Hindi ako magaling sa pagtukoy kung sino ang aswang at sino ang hindi. Lalo na ang mga aswang na ayaw magpahuli talaga sa mga tulad namin. Pero itong mga aswang na nagpapahalata, ibig sabihin, sila ang mga aswang na walang balak na masama. Oh, hapon ka na mo siyempre ah. Naglaro po kasi ako eh. Nandiyan na ba si tatay? Wala pa. May natagpuan daw bangkay dun sa pinaghuhukayan nila. Bangkay? Sino daw yun, kuya? May malay ko. Wala na rin nakakakilala kasi naagdas na. Parang nakarambon lang yung nilipin kasi may katawan pa eh. Yun nga lang, hindi na makakilala. Sino kaya kriminal yung pumatay dun? Kawawa naman, no? Kaya mo bang silipin?
mga nakikita, nangyayari sa kasalukuyan o di kaya mangyayari pa lang. Hindi ko pa naranasan yung nangyari sa nakaraan eh. Ganun ba? Hayaan mo na. Tsaka na yun. Siyempre, ikaw mo na magsaing ha. Magigip lang ako ng tubig. Kapag kaya ako, kuya, Laro ka lang naman kanina. nakakapagod pa rin kaya maglaro. Hindi huwag kang maglaro para hindi ka mapagod. Ano kaya yun? Bata pa ako tapos hindi ako maglalaro? Pwede naman yun ha. O sige, basta mamaya ikaw maghuhugas ng plato ha. Ano? Ano ako? Siyempre, ikaw pa rin yun. Ala kuya, daya mo naman. Ano madaya ka dyan? Ganun talaga. Kasi kuya mo ako, tapos ikaw, bunso ka lang. Yung bunso talaga yung maghuhugas ng plato, no? Napanguso na lang ako. Makasun ako noon kapag si kuya ang naghugutos. Pero sinusunod ko din naman. Ako pa rin naman ang nagsaing noon. Siya ang nagluto ng ulam at dumating naman si tatay noon yung madilim na. Tulad ng inaasahan, nagtanong siya tungkol sa kakayahan ko. Siyempre, hindi mo talaga kaya yon. Kawawa kasi ang tao. Malalagit-lit na pamilya. Hindi ko nga po talaga kaya yun. Iba lang po yung makikita ko. Sige na. Hindi naman kita pipilitin. Hindi ko nga po kasi kaya, tatay. Topping naman, no? Matapang po ka. Ano? Sino ang sasabing nagtatampo ko? Hindi naman ah. Ito nung nagtatampo ko po eh. Ano bang tulog na hindi nagtatampo ha? Kasi hindi naman ako nagtatampo pero tulog nagtatampo para sa'yo. Sige na nga po. Buka na nga po. O siya, halika na. Kumain na tayo. Handa na yung punan, no? Hindi ako kakain, kuya. Mamaya na lang ako. Magaling itong batang to ah. Hindi ka kain para hindi makahugas ng plato. Kasi ayaw ko maghugas ng plato eh. Ikaw dapat yung maghugas kasi ako yung nagsaing kanina. Uy, ikaw yung bunso, no? Ako yung kuya. Pero ikaw talaga yung maghuhugas ng plato kahit hindi ka pa kumakain. Ano ba naman itong dalawang to? Maghuhugas siya lang ng plato magtuturoan pa. Sige na. Sabay-sabay na tayo kumain. Ano ba ulam natin? Walang sumagot kung anong ulam. Diretso din kasi siya sa kusina at nakita niya na rin. Sabay kaming kumain noon at talagang pinilisan kong kumain. Naguduri akong nasi-CR kung kailan patapos na silang kumain. Siyempre. Bukas plato na ha. Kuya. Ang sakit ng tiyan ko eh. At aray ko. Ang arte. Alam ko na yung style mo ha. Hindi talaga masakit yung chat mo. Gusto ko niloloko. Tatay si kuya ayaw maniwala na masakit yung tiyan ko. Parang imposible naman yata yan. Paborito mo yung ulam tapos sasama yung tiyan mo. Diba? Sige pa. Mag-inasti ka pa siyempre. Sige na nga, magkamutihan pa kayo. Sumpok ko kayo sa mga gabay ko eh. Ganon. Pues, hindi ka nila susundin kung masama yung hiling mo. Sobrang init mga bestie. Buti na lang nakita ko ng parang ka sa lalala. Tapos sir, budget 16 ako naman ng shopper only 183.6 pesos. Sobrang mura compared sa mo. Parang hindi pa namin niya alam ha. Sige na. Tugasan mo na yung plato. Basta lalaki ang mas nakakatanda sa'yo, kawawa talaga ang bunso. Ako nga ang naghugas ng plato noon. Talagang wala akong kawala. Pero kinagabihan naman noon, namayani ang ingay ng alulong ng mga aso sa lugar namin. Kasalukuyang nanonood kami noon ng balita at talagang tutok na tutok ang tatay ko. Pero biglang nahatak ng pangyayari sa paligid ng atensyon niya. Kapay, iba na yung alulong ng mga aso na yan ha. Parang may nangulit nangyari tutay no. Dati may nakuha yun. Ngayon kaya. Aalamin ko po ba? Wag na siyempre. Magpahinga ka muna. May gagawin ka pa sa mga susunod na araw. Pumayag ka, tay? Kung hindi ako papayag, baka
Mabuti na lang hindi nadali kaya ligtas siya hanggang mag-umaga. Pero syempre, nanganganib ang anak niya dahil sa takot na nararamdaman niya. Kaya ako naman ang pinatawag pero may kasamang komadrona. Siyempre, pag-isama yung protection mo. Oo naman, kuya. May paspas to ng gabay ko, no? Tsaka, pala to. Gawa sa pilak to. At ang nasa loob, mga pangontra laban sa mga masasamang nilalang. Isa na dun yung para sa aswang. Talaga? Oo nga, kuya. Teka, hindi ko na nga to. Inasikaso ko muna ang buntis noon. Ayon sa komadrona ko, ligtas naman pati ang bata. Hindi ko rin ang proteksyon ko noon at nagbigay ng payo kung paano mag-ingat sa aswang. Oo naman ang oo ang buntis noon. Bali yun ang gawain ko sa umaga. Dahil kapag hapon, sa laro naman ako nakatutok. Siyempre, ginamot mo kanina yung buntis. Oo, binigyan ko siya ng proteksyon, yung matibay. Mabuti naman. Gasong dito sa atin, siyempre. Kaya mo ba yung labanan? Siyempre hindi. At ko siya makaharap, no? Ha? Bakit naman? Bata lang kaya ako. Kahit albulali ako, nagpapigil lang ako ng proteksyon. At saka pagkasal pa lang ako ng mga nanganganib o di kaya pinaparusahan. Ng mga hindi nakikita o di kaya ng mga masasamang nilalang. Kasi siyempre, masabi nila, hindi mga dahil daw dito sa aswang. Tayo? Naku, lapag siya. Marami kayang albularyo dito. Paano kung malakas pala siya? Di sila naman naman yung haharap sa kanya. Huwag na nga natin pag-usapan yan, Taki. Magkaroon na lang tayo. Buong araw ko rin kasi tinutukan yung aswang-aswang na yan eh. Ngayon lang kaya ako nagkaroon ng oras para sa sarili ko. Nakahanap nga rin kami ng kalaro noon. Sinulit ko naman ang hapon sa paglalaro ko. Hanggang sa meron na namang kaguluhan. Tinawag na naman ako kasi biglang may naposes sa likuran ng stage ng plaza ng barangay namin. Medyo magubat kasi ang lugar na yon. Napahinto na lang ako sa paglalaro at inasikaso na naman yon. Dahil kakasalig lang ng hindi nakikita na yon, mabilis ko nang itong naisalba. Ay, salamat sa wakas. Tapos na naman yung obligasyon ko. Tara na, Taki. Laro na ulit tayo. Oo nga, siyempre. Kawawa ka naman, hindi kaya ata lagi nakakalaro. Uy, mga bata! Gusto niyo ba ng ihaw-ihaw? Bakit po, ate? Ililibre mo po kami? Oo naman! Tsaka marami kasi akong tanong sa'yo, siyempre. Uhulaan ko. Tungkol yun sa nangyari kanina, no? Oo, pero doon muna tayo. Ako, ate, sasama po ba ako? Oo naman. Mga bata nga, di ba? Ate, ano po pangalan mo? Ako nga po pala si Taki. Ako si Yana. Ang ganda naman po ng pangalan niyo. Ang sarap asawahin. Ha? Loko-loko kang bata ka. Anong asawarin ka dyan? Ay nga kayo dito. Habang kumakain kami noon ay tanong naman ang tanong si Ate Yana. Tungkol doon sa buntis at sa naposes noon. Yung wireless phone gadget ba ang harap mo? Meron sa lab mo? Lahat ng cocktail removal na... Sinagot ko naman lahat ng tanong niya. Pati na rin sa mga kakayahan ko nagtanong siya. At nagulat siya nang malamang nakikita ko ang malagim na pangyayari sa kasalukuyan. Ay, siyempre, hindi ka natatakot? Minsan natatakot. Pero minsan hindi. Kung ako yan, matatakot talaga ako. Kung hirap kaya yan, kakaiba ka talagang bata, no? Minsan na po, hindi siya nakakalaro eh. Tsaka, ang payat-payat mo. Dapat dito ka eh. Ganun po talaga, ate. Hindi na po ako makahindi sa ganitong obligasyon. Nga pala, ate. Layo ka po dito? Taga saan ka po? May bahay dito yung lolong lola ko. Pinuntahan ko lang, sa akin pinamanay. Hala, saan bahay po yun? Yung may pagili na ng palay noon, pero wala na yun ngayon.
Maraming aso dun at nakakatakot dun. Kaya nga eh, tsaka ang ingay nga nila kagabi. Lalo na sabay-sabay silang umalulong. O ito na, kain pa kayo. Marami kaya yung binili ko. Salamat po, ate, ha? Ang bait mo po pala. Naku, wala yun. Mabait din kasi kayo sa akin eh. Marami siyang biniling inihaw noon. Gustong-gusto ko naman yon kaya talagang sinulit ko ang pagkain. Maya-maya naman, natanong kung paparating ang kapatid ko. Huminto ito sa harapan ng tindera ng balot. Tumakbo naman ako papalapit na may pitpit na inihaw. Kuya! Kuya, pahingi naman ako niyan. Uy, siyempre. Sino ba ito yan? Inusang ka? Ako, lagot ko rin tatay niyan. Anong inutang? Hindi, no? Nilibre kaya ako ni Ate Yana. Yana, sino naman yun? Tingin siya, oh. Oh, sino yan? Si Ate Yana nga. Kakasabi ko lang eh. Eh, bakit ka niya libre? Ikuripot niya raw kasi kaya siya na lang yung gumawa nun para sa akin. Loko to ah. Wala kang balot ngayon sa akin. Sige. Ito naman, biro lang eh. Pingi kasi ako ng balot. Eh, walang balot. Yabak mo ah. May nalibre sa'yo na ihaw-ihaw. Ah, ganun. Ayaw mo ah. Sasabihin ko kay ate, may gusto ko sa kanya. Uy, sumagulong to. Baka mamaya maniwala yan ah. Bahala ka dyan. Eto na. Huwag ka naman eh. Loko ka. Gagawa mo pa ako na kalukuhan ha. Sumapit ang araw na kailangan kong pumunta sa lugar nila Nuno. Kasama ko noon ang tatay at kuya ko. Isang babae pala ang nangangailangan ng tulong ko. At ayon sa kanya, kinuha raw ang anak niya. Kaya ang kailangan kong gawin ay alamin kung nasaan ito. Oh, siyempre. Ano? Kaya mo bang gawin? Susubukan ko po, Nuno. O kung ganon, simulan mo na at baka may makuha ka rin impormasyon. O sige po. Hinayaan nilang matulog ako noon. Pero sa panaginip ko, wala akong masilip. Sandaling idlip lang kasi yon kaya wala akong nakuhang impormasyon. At isa pa, para rin akong tinulak noon pabalik sa ulirat ko. Malakas po yung pwersa, pero wala po akong nakita. Eh, hindi mo masilip. Hindi po eh. Madilim. Parang ngayon lang po yung nangyari. Kasi parang po kung sinita pabalik. Ang ibig mo sabihin, merong harang. Siguro po. Subukan na lang po ulit natin mamayang gabi. Tulad ng sabi ko, hinintay naming maggabi noon. Saka muli kong ginawa ang dapat gawin. Pero sa pagkakataong yun, talagang pinilit ko hanggang sa nakita ko ang nangyayari. Ang batang babae ay umiiyak at pinapagalitan ng isa pang babae. Sinasabi nito na hindi na ito ibabalik sa ina. At pagkising ko, sinabi ko ang detalye na nakikita ko. At doon nalaman agad ng iba kung nasaan ang anak niya. Pero ang kapalit naman nun ay ang panghihina ng katawan ko. Grabe. Masyadong malakas. Nagpapawis na siya. Hayaan niyo muna makapagpahinga. Huwag natin biglain. Bigyan natin ng tubig. Pansot, ang tigil ng pawis mo ha. Kaya punasan mo ko, kuya. Dito, oh. Sus, Papa baby pa. Ikaw na magpunas yan. Pagod ako, kuya eh. Oh, tulog ka lang naman dyan eh. Hindi ka naman napapagod. Nakakapagod kaya yung ginawa ko. Akala mo siguro natulog lang ako, no? Mantik na kayang tumubo
napasigla rin ako ulit, pero doon kami natulog sa bahay nila Nuno. Sa kalagitnaan naman ng tulog ko, biglang napunta sa unahan ng ulirat ko. Mas matindi ang kaba ko noon dahil nakakita ako ng isang taong tinatake ng hindi kaaya-ayang nilalang. Huwag! Tulong! Siyempre! Tulungan niyo po ako! Makinig ka! Siyempre! Gising! Ako, kuya. Buti na gising pa ako.